Ni hao. Hi everyone. Nag-video ako ngayon dahil gusto ko lang ibahagi yung buhay ko dito ngayon sa Taiwan. Buhay housewife dito sa Taiwan. Bale, nagtatrabaho talaga ako dati sa Taiwan. 6 years ako nagtrabaho sa Taiwan. 6 years as a factory worker. Tapos, dito ko din nakilala yung pangasawa ko na, which is Taiwanese nga. Tapos, ikinasal kami. 4 years kaming mag-boyfriend. Ano yun? Wait lang. Naglalaba kasi ako. Nakikiramdaman ko yung washing machine. Nagta-dry na siya. Balik tayo ngayon. Ngayon, nandito na ako sa Taiwan. Bale, nung umuwi ako nitong 2024 February, na-endo ako ng 6 years sa company ko. Tapos, umuwi ako ng Pinas, nagpakasal kami nung April. Tapos, ang process ng papers ko is 6 months, natapos, bali 7 months siya. Dahil may 1 month pa ako kami nag-intay bago kami na-interview. So, nagbakasyon ako dito ng 1 buwan. Tapos, bumalik kami ng August para sa interview. Tapos, bumalik naman ako nitong September 9. September 9. Halos kababalik ko lang. 1 month pa lang ako simula nung nakabalik ako dito. Baling, ano na ngayon. Mga 1 month mahigit pa lang. Wala, parang pagbalik ko dito, parang marami talagang adjustment. Hindi siya katulad nung OFW ako na wala lang, parang okay lang, ganun. Trabaho ka lang talaga, wala kang iniisip, ang iisipin mo lang is yung... Marami din naman akong pinagdaanan ng OFW ako dahil talagang breadwinner ako. Marami akong pinagdaanan, marami, parang MMK kung ikukwento ko sa inyo lahat. Basta, sobrang dami. Parang ano lang, nung nagpakasal ako, pagbalik ko dito, talagang ina-expect ko naman marami ng changes pagbalik ko dito. Talagang sobrang dami. Ngayon pa lang, 1 month pa lang ako kakabalik ko dito. Tapos, ang tagal ko kasing nagtrabaho mula noon. Tapos, hanggang ilang taon ako ngayon, napakatagal ko nagtatrabaho. Hindi ako natatambay, hindi ako na babakante. Parang ngayon lang, medyo parang naaano lang ako na sobra talagang daming adjustment pagbalik mo dito sa Taiwan. Okay naman ang buhay ko dito. Simple lang. Okay lang. Pero syempre, parang katulad ngayon, housewife ako sa bahay. Syempre, ako ang gumagawa sa bahay. Wala namang problema yun. Parang ano lang, ang daming adjustment. Unang-una, kailangan mo talagang mag-adjust sa culture nila. Na-accept ko naman yung culture nila. Okay lang naman, walang problema. Tapos, kailangan talagang matuto kang magsalita. Kailangan mo talagang matutong mag-Mandarin. Kailangan talagang matutong magsalita ng lengguwahe nila. Pero darating tayo dyan, step by step. Ina-expect ko yan is step by step. Ang inaano ko lang ngayon is, nag-aral akong magmotor. Dahil hindi talaga ako marunong magmotor, guys. Marunong ako magbike. Pero nung umuwi ako ng Pinas, nagtry lang ako sa motor ng kapatid ko. Natuto naman ako. Pero saglit lang. Dahil hindi na pinatuloy ng kapatid ko yung motor niya. Pinabatak na. Ganon. Pinabatak na niya na. Nag-aral naman ako ng mga ilang araw. Natuto naman ako. Parang dun lang sa labas ng bahay namin dun. Dahil pag ina-expect mo talaga na kapag balik mo dito sa Taiwan, talagang kailangan mong matutong magmotor dahil hindi naman sa lahat ng oras nandiyan yung asawa mo, tutulungan ka niya, parang ganun. Kaya talagang ako naman, independent na naman talaga ako bago ko pa siya nakilala. Talagang nasanay ako na sarili ko lang. Parang naging pabebe lang naman ako nung naging kami na Ganun. Tapos, ngayon, nag-aaral ako magmotor, parang intayin ko na lang siyang kumuha ng driver license ko.
Niintay ko na lang. Kaya tuwing Sabado, Linggo, pag walang pasok ang asawa ko, nagpupunta kami dun sa, buti na lang, maganda dito sa Taiwan. Meron silang lugar kung saan pwede kang mag-practice. Mag-practice ng pagkuha ng license nila. Napakaganda talaga dito sa Taiwan. Yun ang gustong-gusto ko dito. Napakaganda. Lahat, hindi ka makakaabala sa iba habang nagpa-practice ka. Talagang may lugar sila kung saan ka pwede mag-practice. Kaya kung may mga alam kayong malapit sa lugar ninyo na bago kayo na kumuha ng lisensya, pumunta muna kayo sa mga lugar na pwede kayo mag-practice para kapag ready na kayo kumuha ng license, alam nyo na yung mga pasikot-sikot, ganon. Doon kami pupunta. Kaya parang iniintay ko na lang yung time na kumuha ng license. Pero ngayon, oo, kailangan kong mag-aral, magtumingin sa libro, magbasa, mag-exam, mag-review, ganon. Pero ang isa pala sigurong pinakamahirap dito na feeling ko, dahil syempre bago pa lang ako. Wala pa naman akong Taiwan ID. ARC pa lang. Talagang ang isa na pinakamahirap mong hindi mo agad dito sa Taiwan yung makakuha ka agad ng trabaho. Lalo't ARC holder ka pa lang. Katulad ko, ARC holder pa lang ako. Gusto ko na din talaga magtrabaho dahil sabi ko nga sa inyo, hindi ako sanay ng natetengga sa bahay. Sanay ako ng may trabaho, sanay ako na kumikita ako ng sarili kong pera. Kaya parang naninibago ko. Medyo na-stress ako minsan. Tas naghahanap naman kami. Meron silang website na pwede mong applyan. Yun ay ang 104. Doon kami naghahanap. Marami naman akong napuntahan na interview. Kaso talagang mahigpit sila. Gusto nila na Taiwan ID ka. Gusto nila may driver's license ka na kahit sa motor. Tapos at least marunong kang magsalita ng kaunting Chinese. Nung 6 years ako dito sa Taiwan, kahit 6 years ako dito, lahat ng kasama ko, mga Pilipina. Talagang halos ang salitang ginagamit namin Pilipino. Ganon, Tagalog. Kung meron akong leader, Taiwanese, nag-i-English din, ganon. Ang asawa ko dati, nung mag-boyfriend kami, English din siya ng English. Kaya talagang, isa pa, ang hirap talaga ng Chinese. Kaya parang may mga alam akong words, mga numbers, pero yung dire-diretso, tas mabilis ka magsalita, hindi kita maiintindihan. Pero nakakaintindi ako. Konti-konti lang. Kaya talagang medyo mahirap maghanap dito ng trabaho, lalo't hindi ka pa magaling magsalita, hindi ka marunong magbasa, tapos talagang gusto nila Taiwan ID ka, ganun. Kaya parang medyo ngayon, doon ako nahihirapan. Hindi ako agad matanggap sa trabaho dahil nga sa ARC holder pa lang ako. Pero, kaya natin to. Laban lang. Laban lang sa buhay. Dahil kapag nag-asawa ka, kahit naman siguro saan, hindi lang natin alam sa Pilipinas. Dahil sa Pilipinas, okay lang kahit kahit mangutang ka lang ng mangutang, makakabayad ka sa utang. Dito sa ibang bansa, dito, lahat talaga ginagastos mo. Hindi mo pwedeng laging utangin. Hindi ka pwedeng humingi ng tulong sa mga pamilya mo dito. Kahit ka mag-anak mo dito, syempre, may mga pinagkakagastosan din sila. Hindi ka pwedeng mangutang dito. Talagang, kung wala kayong trabaho, hindi ka magsisikap, kawawa ka, ganun. Kaya parang gusto ko rin talaga magkatrabaho para makatulong din sa asawa ko. Syempre gusto ko din naman na kumita na sarili kong pera. Para meron ako na dahil nasanay ako na may pera ako talagang sa akin, ganun. Gusto ko rin, syempre may mga binabayaran tax, ganun. Every year, ang sasakyan may tax din. Ang bahay, syempre may bayad din, may tax din. Kuryente, madami. Pero ang masasabi ko lang talaga dito sa Taiwan ay napakaganda talaga dito. Simple lang mamuhay dito. Talaga kung simple kang tao. Talagang makukontento ka dito basta may trabaho ka at yung lifestyle mo ay sakto lang. Hindi ka yung sobrang maluho. Napakaganda ng Taiwan. Talagang ngayon lang sa trabaho ako ngayon nahihirapan. Napakaganda ng Taiwan. Napakadisiplinado ng mga tao. Lahat nakaayos, hindi sila yung wala lang, yung parang lang, basta okay sila dito, talagang mahigpit lang talaga sila kahit saan.
Siguro kaya kailangan ko lang talagang kumuha ng lisensya sa motor. Tapos mag-aral ng kaunting Chinese. Nagtatry naman ako kaso talagang siguro sa lahat ng lengguwahe na napakahirap, tingin ko Chinese. Hindi katulad ng Korean o Japanese na kahit ano lang sabihin mo maintindihan kanila. Dito talaga kaunting slang, mga accent, mga tono, iba-iba. May magkakaparehong salita pero iba-iba ang tono. Kaya talagang mahirap aralin. Talagang kailangan mong tiyagaing matuto kung gusto mo talaga. Sisikapin ko. Kailangan ko sikapin, guys. Bali mag-isa lang ako ngayon dito sa amin. Ngayon, ganun buhay ko. Housewife, everyday. Gigising, maglilinis. Wala naman din ako masyadong ginagawa. Talagang linis-linis lang, luto. Minsan hindi pa ako nagluluto. Bibili lang kami kanon. Maglalaba, magsasalang lang naman sa washing na labahin. Tapos manonood ng TV o manonood ng movies, ganun, o magtitingin magbabasa ng kaunting libro, ganyan. Ay, naku Lord. Ay guys, ganun. Ganun lang naman ang buhay dito sa Taiwan. Talagang simple lang talaga. Tapos dito, may kanya-kanya talagang buhay ang mga tao. Walang pakialamanan. Hindi diyan katulad sa atin sa Pilipinas. Napakadaming marites. Dito, wala silang pakialam. Kahit anong gawin mo, hindi ka nilang pakialaman. Yan ang pinakagusto ko dito. Mind your own business. Ako, introvert ako. Talagang hindi ako masyadong nakikihalubilo kung kani-kanino. Talagang pili lang. Okay naman ako, nakikipag-socialize ako lalo pag sa trabaho. Kailangan mo talaga yun. Pero kapag nandito lang ako talaga sa bahay, mas gusto ko talaga nasa bahay lang. Lumalabas lang talaga ako kapag day off ng asawa ko, ganyan. Katulad ngayon, busy naman din. Tuwing Sabado Linggo talagang practice ng motor. Sana nga makapasa ako. Sana unang try ko makapasa agad ako sa license. Sana. Yun lang guys. Medyo na ano lang ako dahil parang gusto ko lang i-open sa inyo. If ikaw, mag-aasawa ka ng Taiwanese, ganyan, talagang dapat open ang isipan mo. Ready ka talaga sa mga maaabutan mo dito. Ako nga, 6 years na ako na OFW dito. Nung nag-asawa pa ako, kaya naman, talagang kaya lang. Pero talagang dumadaan talaga tayo sa phase na syempre, talagang kapag nandito ka na naka-base, dito ka na talaga titira, talagang dapat ready ka. Siguro may mga stress lang minsan, nasyasyak ka, ganyan. Pero basta nandyan yan yung asawa mo, okay lang yun. Makakayanan natin to guys. Yung ibang mga Pinay dito na nag-asawa na, ang galingan nila hanga nga ako sa kanila. Ako pa kaya, sila nga nakaya nila, ako pa kaya. Kaya ko to. Talagang challenges lang to. Kaya natin to. Yan lang guys. Sana may mga nakuha kayong kaunting sa akin. Wala. Gusto ko lang maglabas ng ng saloobin ko. Ganyan. Sana may nakuha ko yung kaunting information o kaunting tip, ganyan. Laban lang tayo sa buhay. Kaya natin to. Okay? Bye-bye! 再见!